Magandang gabi sa ating lahat. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Si Maria ang halimbawa ng pagbubukas ng sarili at tumitingin sa paligid upang makita ang pangangailangan ng iba. Bihira ang diwa ng simbang gabi. Nagpupuyat tayo sa mga importanteng okasyon sa buhay natin tulad ng paggising sa madaling araw o pagbabantay sa gabi. Tulad ni Maria, dapat tayo ay handang talikdan ang kanilang mga makinsalang opinyon, paghuhusga, pagkakahon sa ibang tao na madalas ay nauuwi sa maling desisyon, pagkakampi-kampi at pagkakawata-wata. Mayroong pinanghahawakan na pag-asa at pangarap para sa kinabukasan ng pamayanan, parokya at simbahan sa pangkalahatan. Kung kaya, lahat ay dapat maging bukas ang loob at isip, malikhain at hindi nahihiya sa pakikilahok, lalo na sa pagbabahagi ng kanilang kwento. Matamang makikinig at gagalang sa kwento ng iba. Magpapalakas ng loob ng mga nanghihina at bandang huli ay handang makilakbay, kaakbay ng kapwa mananampalataya. Maging kaagapay ng simbahan sa kanyang misyon sa mundo, gamit ang kanilang mga handog at kakayahan galing sa Espiritu Santo. Ang ating pong banal na misa ay pamumunuan ni Reverendo Albert Balbastro ng St. Teresa. Magsitayo po ang lahat at sabay natin awitin ang pagbungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tinipon tayo ni Jesucristo bilang bahagi ng kanyang katawan upang papurihan ang Ama sa langit. Sa ngalan ng ating kura paroko na si Reverendo Ernesto Remundo, tayo ay tinatanggap sa liturhiya para sa gabing ito. Sa binyag, tayo'y namatay sa kasalanan at nagiging bagong nilalang. Sumasampalataya tayo, bagamat tayo'y nagkakasalang muli. Patuloy na namamagitan para sa lahat ng tao ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya hilingin natin sa Panginoon Diyos na patawarin tayo sa ating mga kasalanan upang ang ating ligaya sa pagdiriwang na ito ay magiging ganap. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at alam sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang iyong anak ay makamit ng paglingap ng mahal na Birheng Maria at pakundangan sa kanya ay mahango ang tanan sa lahat ng masama at maging dapat sumapit sa ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, tulad ng isang dalagang nagagalak sa pagdalaw ng kanyang kasintahan, nararapat ding magalak ang bayan ng Diyos sapagkat kapiling nila ang Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay aking nang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mamimibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tigna't namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para, at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan, at ng aking di marinig ang tinig mong hinintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y napupuri
Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabululan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo yung pagbisita ni Maria kay Elizabeth. At nakikita po natin yung kagalakan ni Elizabeth nang tinanggap niya si Maria. Ano pong ibig sabihin nito? Para po sa akin, sa aking pagdinilay, na tayo pong mga tao ay nagko-connecta. We are interconnected with each other. Hindi po tayo kanya-kanya. Tayo po ay nagkakaisa bilang tao. At para sa akin po, si Maria po ay simbolo ng isang babaeng misyonera na pumunta kay Elizabeth upang dalhin ang Diyos, ipahayag ang Diyos, dalhin ang Diyos sa kanya. Tayo din po, bilang mga Kristiyanong nabinyagan, tayo po ay may obligasyon na maging misyonero at misyonera sa buhay natin. Dala-dala din po natin yung Diyos sa ating puso. Kasi po napuspos tayo ng Espiritu Santo at dala-dala din po natin ang Diyos. Kaya po tayo po ay inaanyayahang ipahayag yung mabuting balita. At kanino po natin ipapahayag ito? Para sa akin, si Elizabeth po ay nagre-represent o naglalarawan ng mga taong nasa laylayan po ng lipunan. Kung titingnan natin si Elizabeth, siya po ay isang vulnerable, matanda, buntis, mahirap bumalaw para sa kanya. Siya po yung pinuntahan ni Maria para tulungan. Si Elizabeth po ay mga taong nagre-represent ng mga taong kailangan natin tulungan. Sila po yung mga taong may sakit siguro, yung mga kapatid natin matatanda na kailangan ng bisita, kailangan po ng pag-unawa. Mga kapatid po natin na nangangailangan ng tulong natin.
mga kapatid po natin na nangangailangan ng pagmamalasakit at pakikiramay. Sila po yung mga Elizabeth sa buhay natin. Tayo ngayon ay nagkakatipon-tipon bilang isang Kristiyanong pamilya. At bakit po tayo nandito? Dahil po sa isang misyon na ipapahayag po yung mabuting balita ng Diyos, ang pagmamahal sa kapwa at pagmamahal sa Diyos. Nag-usap po kami ng mga lay ministers noong mga nakarang araw at sila din po ay kasama ko, pumupunta din po sila sa mga barangay para po ipahayag yung mabuting balita sa Panginoon, ng Panginoon. At bakit po nila ginagawa yun? Sa palagay ko po, kasi dala-dala nila si Kristo at andyan yung pagmamahal nila. Sila po ay mga tatay, sila po ay may mga trabaho, pero sinacrifice po nila yung kanilang time para po may pahayag yung mabuting balita. At ito pong misyon natin ng pagmamahal ay hindi lang naman po na tayo lang po ang magbibigay ng mabuting balita sa ibang tao. Minsan po, sa experience ko po, pag si Maria po, hindi lang po na nagbigay po siya ng tulong kay Elizabeth. Si Maria din po ay tinulungan ni Elizabeth. Sa palagay ko po, kasi bata po siya, kailangan niya siguro ng guidance. At sa akin po, sa pagbimisyon ko, marami po akong natutunan sa misyon, sa mga taong pinaglilingkuran ko. At doon ko po nakita at napagtibay po yung aking pananampalataya. Napunta po ako ng Pakistan ng 2 taon. Isa po siyang Muslim country. At doon po ako nagsaselebrate ng Pasko at New Year. At nakikita ko po dito ngayon, bago mag-pandemic, ngayon po, na napakapalad po natin na nandito tayo ngayon. Kasi po pag Pasko sa Pakistan, red alert po kasi yung simbahan doon. Madalas po may mga bombings po sa simbahan ng mga Katoliko. Kasi po, it's 90% Muslim and 1% lang po yung Christian. Yung takot, yung una ko pumunta doon, natakot talaga ako kasi may sniper po kami sa taas ng bubong ng simbahan, may nakapalibot po na Pakistani guard sa harap ng simbahan. Nire-request sa lahat ng mga pumapasok. Pero yung punto ko po, hindi po yung magulo, kundi pag tinatanong ko po yung mga member ng simbahan, mga maliliit na Katoliko, tinatanong ko, bakit nandito pa kayo nagsisimba? Hindi po safe dito. At sasabihin nila, kasi malakas yung pananampalataya namin sa Diyos. Nandiyan ang Diyos para sa akin. Para sa akin po, hindi lang naman ako nagbibigay ng tulong sa kanila through my ministry po ng education, saka health. Involved po ako sa education, sa amin pong may Catholic school po kami doon at saka may clinic po kami para sa mga TB patients. Pero hindi lang po ako nagbigay sa kanila ng tulong, pero sila din po ang nagbigay ng tulong sa akin. Napatibay ko yung faith ko na napakaswerte ko sa Pilipinas na hindi ko na kailangan dumaan sa lahat ng mga x-ray machines, sa mga machines na yan, sa lahat ng mga na wala tayong security guard po dito. Pumapasok kayo dito sa Garden of Prayer na Malaya. Hindi po pwede ganun sa Pakistan. Kailangan po naka-inspection lahat ng bag, kasi baka nandun yung bomba. Pero yung point ko po, natutunan ko sa kanila na kahit delikado yung buhay nila, pupunta pa rin sila sa simbahan at magsimba. Tayo din po, inaanyahan tayo ng Diyos na tingnan po natin una yung mga Elizabeth sa buhay po natin. Yung mga nasa laylayan ng lipunan. Hindi ko naman po sinabing gumaya kayo sa akin na pumunta sa ibang bansa o sumama po tayo or maging minister po tayong lahat. Pwede naman po tayong magpahayag ng mabuting balita within our house, sa bahay po natin, sa ating community. Baka sa bahay po natin may kailangan ng karamay, may kailangan po ng kapayapaan, may kailangan po ng tao na nangailangan lang po ng listening ear. Kailangan lang po ng tulong. Tingnan po natin within our family, ngayong Pasko, at tingnan po natin yung community natin. Baka po may mga hidwaan kayo ng mga kapitbahay ninyo na kailangang ayusin. Yun po yung mga dapat natin ipahayag ng mabuting balita. Yun po yung mga Elizabeth sa buhay natin. Kailangan po natin tingnan kung sino yung Elizabeth sa buhay natin. Ito po yung paanyaya ng Diyos. Kailangan po natin igawad po yung Elizabeth na yon,
yung kapayapaan sa kanila, igawad po natin yung pagmamahal sa kanila na kailangan nila para din po sila maging magalak sa darating na Pasko. Hindi lang po tayo maging magalak, kundi lahat tayo, we are interconnected with each other at tayong lahat po ay maging magalak sa pagdating ng ating Mesiyas na Yesu Cristo. Amen. Tumayo po tayo. Dinalakila ka namin ngayon, Ama, ikaw na humirang sa mahal na Birheng Maria bilang ina ng aming manunubos. Kasama ni Maria, kami ngayon ay dumudulog sa iyo nang may kagalakan sa aming loob at puso. Kami dumadalangin at ang ating pong tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Kagalakan at pag-asa nawa laging ipakita naming mga miyembro ng simbahan bilang patotoo namin sa mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging inspirasyon nawa ng mga nagnanais maglingkod sa bayan ang buong kababaang loob ng paglilingkod ni Maria at pagsusumikap nilang isulong ang pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran sa aming bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging bukal ng kagalakan at pag-ibig nawa ang aming mga pamilya. Umusbong nawa mula dito ang pagkakaisa at kapayapaang kailangan ng aming bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maghilom nawa ang pagkakawatak-watak ng mga mag-anak na may hidwaan at puot. Makintay nawa sa kanila ang diwa ng pagpapatawad at pag-ibig ng ngayong Kapaskuhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy nawa ng Panginoong Hesus sa kanyang pagkandiin ang mga kapatid naming pumanaw, Luz Amanda, Macario Sahabon, Tito Bitison, Mario Bigosa, Dan Concepcion, Leonardo Chantenco, Adelaida Pangan, at Raul Macalino. Madama nawa nila ang lubos na pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamali. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, pagkalooban mo kami ng iyong pagkalinga at pagkabay. Pakinggan mo ang aming pagdulog upang sa aming taimtim na paghihintay, madama naming lubos ang tunay na kagalakan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen.
Papuri sa iyo, Diyos, na aming Ama, sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu Santo, binigyan mo kami ng bagong buhay at ginawa mong lahing hinirang, mga saserdoteng hari, banal na bansa, bayang nakatalagan sa Diyos. Ang ating pong tugon, luwalhati at papuri sa iyo, poong Diyos. Luwalhati at papuri sa iyo, ang Diyos. Ngayon kami ay nagtitipon upang ipahayag ang misteryo ng iyong pag-ibig. Sa simulang ilikha mo ang lahat ng bagay na may kahangahangang ganda at kaayusan, ngunit higit na kahanga-hanga ang kaligtasang ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong si Jesucristo. Nung una, pinili mo ang Israel upang maging iyong anak. Subalit sa pamamagitan ng dugo ng iyong anak, tinipon mo ang lahat ng tao upang maging iyong anak. Tugon po. Luwalhati at ako'y sa iyo, poong Diyos. Naninirahan kaming malayo sa mga kapatid naming mananampalataya, datapwat sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kami ay kaisa ng buong simbahan. Kami ay nakikibahagi sa pagkakapatiran ng mga banal sa langit, kasama ng mahal na Birheng si Maria, ina ng iyong anak, kasama ni Jose, ang kalinis-linisan niyang esposo, si Santiago, na aming patron. Tugon po. Luwalhati at papuri sa iyo, poong Diyos. Kasama ng aming obispo na si Bartolomeo, ng aming kura paroko na si Father Ernesto Raimundo, at ng buong simbahang laganap sa buong daigdig. Kami ay nagpupuri sa iyo, sumasambat, nagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoon na si Jesucristo, na bubuhay at nagkahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, manalangin tayo mga kapatid sa ating Ama sa pamamagitan ng panalangin itinuro sa atin ng ating tagapagligtas. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay tumanggap sa banal na pakikinabang ngayong ginugulita ang mahal na bering ina ng Diyos ay maging dapat nawang makamit ng iyong kaloob sa pagtubos sa pamamagitan ng sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna tayo sandali at makinig sa ilang anunsyo. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Reverendo Albert Balbastros, sa pamumuno ng ating misa ngayong gabi. Maraming salamat po. Ipinaabot din po namin ang aming pasasalamat sa ating mga sponsor ngayong gabi na sina Mr. and Mrs. John Abordo and family and Mrs. Teresa Ferrer and family. Maraming salamat po sa inyo. Gayon din, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa sa kulay natin ngayong gabi, ang kulay gray o kulay ng abo. Kulay gray o abo, ang kulay sa pagitan ng puti at itim, na simbolo ng liwanag at dilim. Kaya't masasabi na gray o abo ang kulay ng pagiging balanse, ang kulay ng tagapamagitan. Ang kulay na magpapaalala sa bawat tao na sa bawat kamalian ay may liwanag na mababalikan. Kaya naman po bukas ang ating pong kulay ay pula o red. Sa Disyembre 24, bisperas ng Kapaskuhan, ang pagdiriwang po natin ay magsisimula sa ganap na 8:30 ng gabi o 8:30. Ito po ay sisimulan natin sa pamamagitan ng panunuluyan na susundan naman po ng pagdiriwang natin ng banal na misa sa ganap ng 9 ng gabi. Sa ngayon po, kulang pa rin ang ating naipon para sa ating pamaskong handog sa mga kapatid natin nangangailangan. Kaya po kami ay kumakatok sa inyong mga puso at namamasko na patuloy po tayong magbigay ng kung ano po ang ating kaya. Kaya kung mamaya meron po tayong pwedeng bunutan na ipapaikot po ng ating volunteers o sa paglabas po natin tayo po ay pwedeng bumunot para po tayo ay magkaroon ng ideya kung ano po ang ating maaaring dalhin. Yun lamang po at maraming salamat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Diyos, dakilang Panginoon, sinasamba ka namin bilang natatanging anak ng Diyos. Pumunta ka sa lupa upang magbigay buhay sa sangkatauhan. Pinasasalamatan ka namin dahil sa pamamagitan ng pagkamatay mo sa krus, pinagpala mo kami sa pinagkaloob mo sa binyag at pinayaman sa banal na komunyon at sa iba pang sakramento. Dumito ka sa aming buhay, O Jesus, puspos ng Espiritu Santo, nang sa gayon ay maibig ka namin ng buong isip, lakas at puso, at mahalin ang aming kapwa tulad ng sarili para sa pagmamahal sa iyo. Dagdagan mo ang aming pag-ibig para sa pagdating ng araw na kami ay tawagin mula sa libingan patungo sa kaluwalhatian ng buhay, ay makapiling ka namin sa walang hanggang ligaya sa langit. Amen. Diyos na aming Ama, binusog mo kami ng tinapay ng buhay, ipagkaloob mong mamuhay kami bilang isang sambayanang nagmamahal at nagpapahalaga sa bawat isa sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, yayamang na ipagdiwang na natin ang misteryo ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Humayo tayo at ipahayag ang salita ng ating narinig at mamuhay ayon sa sakramento na ating tinanggap. Pagpalain nawa tayo lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Pumalit tayong may payapa, mahalin at paglingkuran ang poong Diyos. Salamat sa Diyos.
Madam,